KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, mga lods. Ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 161 hanggang 170. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 161. Pinalabas na si Daniela. Nilaibat ni Nicole ang kumpanya. Dahil ito ay sa oras ng trabaho sa itong oras, kakaunti lang ang tao sa labas at mas kakaunti pa ang mga sasakyan sa kalsada. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay makakalma na siya ng kaunti dahil mas gumaan din ang pakiramdam niya. Bahagya siyang napabuntong hininga. Napakaraming bagay ang nangyayari sa mga araw na ito, at mas nakakagulo pa ito kaysa noong nasa F&M Apparel siya. Bumalik sa departamento ng disenyo, pumasok si Scarlett nang may hinanakit sa sandaling bumalik siya sa kanyang mesa. Alam ni Nicole na wala talaga siyang init ng ulo, at sa sobrang galit niya, malamang ay may na-encounter talaga siyang seryoso. Anong mali? Tumangala si Nicole at nagtanong. Bahagyang itinikom ni Scarlett ang kanyang mga labi, pagkatapos ay tumingin kay Nicole at sinabing, Nicole, halatang kasalanan ni Daniela ito, ngunit ngayon maraming tao ang kumukuha kay Daniela sobra na ito. Nang pakinggan niya ang mga hinaing ni Scarlett para sa kanya, medyo alam ni Nicole kung ano ang ibig niyang sabihin, at naisip niya. Malamang na pinag-uusapan ng mga empleyado sa labas ng kanyang opisina ang bagay na ito. Siya'y ngumiti. Nang makita niya ang galit na tingin ni Scarlett, tinapik niya ang balikat ni Scarlett para i-comfort ito. I never care about other people's opinions. I believe that we just need to be ourselves. Scarlett realized her own gap at bahagyang ibinaba ang mga mata. Then, she nodded and responded, alam ko. It's just that I think they're too much when they keep talking about you behind your back. Walang magawang umiling si Nicole. Nakangiting sabi niya, sa karamihan, mananatili lang ako dito ng ilang buwan pa. Kapag tapos na ang oras, babalik ako sa F&M Apparel. Scarlett, subukan mong lumayo ng kaunti sa akin. Kung hindi, kapag umalis ako, you will not have a good time here. Nang marinig ni Scarlett ang mga sinabi ni Nicole, baka sa mukha niya ang kalungkutan. After almost a month in the department, nakita na niya ng sarili niyang mga mata. Halos lahat ng nasa departamento ng disenyo ay yaong magbabago ng kanilang paninindigan ayon sa sitwasyon. Si Joanna lang ang mas magaling ng kaunti kaysa sa iba, at andin din si Nicole na siya lang ang may genuine personality. Kung magiging ganito sila, baka hindi na ako manatili dito. Scarlett nagpout. Napangiti si Nicole sa mock frustration. Bagamat mukhang mahina ang babaeng ito, malakas pa rin siya kapag mahalaga ito. Sige. Huwag na nating pag-usapan ang mga masasamang bagay na ito. Pwede mo namang kunwari hindi mo narinig, mahinahong sabi ni Nicole. Hindi ito F&M Apparel, kaya hindi niya magawa. At hindi na magsasabi ng marami. Sige. Tumango si Scarlett. Sa sandaling ito, tumangala si Tony kay Colton na nakaupo sa opisina ng presidente. Ipinatong ni Colton ang kanyang baba sa isang kamay at pinaikot-ikot ang isang panulat sa kabilang banda, bahagyang dumidilim ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa malalim na pag-iisip. Kanina habang nagtatrabaho pa si Tony sa labas ng opisina, bigla siyang pinatawag ni Colton, siguro dahil may importante daw. Nahulaan ni Tony na dahil ito kay Nicole, kaya maingat niyang sinabi, ngayon, may isang video na pinost ni Daniela Zimmer sa internet na nagbabanta kay Lisa na magpapakamatay siya kapag hindi binawi ni Lisa ang demanda. Medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Colton at mahinang sumagot, sige. Nadismaya si Tony. Alam niyang halatang nag-aalala si Colton kay Nicole pero kailangan pa rin niyang magpanggap na wala siyang pakialam. Agad siyang tumikim at nagpatuloy, Daniela has been discharged from the hospital. Nagpadala ako ng isang tao para sundan siya, ngunit pumasok siya sa isang hotel at hindi na muling lumabas. Isang hotel. Itinaas ni Colton ang kanyang mga mata at bahagyang nakasimangot na tanong. Tumango si Tony.
Oo, hindi siya nakipag-ugnayan sa sinuman pagkatapos niya ay nakalabas na sa ospital. Sa halip, dumiretso siya sa hotel at walang naghahanap sa kanya sa panahong ito. Ang kanyang mga pagkain ay direktang dinala sa kanya sa itaas. Humingi ng isang tao upang maghanap ng pagkakataong mag-install ng isang bug sa kanyang silid, sabi ni Colton sa isang mababang boses. Natigilan si Tony. Ang ganitong uri ng palihim na bagay ay hindi mukhang isang bagay na karaniwang ginagawa ni Colton. Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Hininaan niya ang kanyang boses at matuwid na sinabi, well, dahil iniisip niyang magpakamatay, ang paglalagay ng surot sa kanyang silid ay para protektahan siya. Imposibleng pabulaanan iyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 162. Mga tabletop sa pagtulog. Nakikinig sa mga salita ni Queenie, hindi na nakipag-ugnayan si Daniela sa sinuman pagkatapos niya nakalabas na sa ospital. Nagtago siya sa hotel mag-isa at nag-order ng pagkain paghahatid para sa lahat ng kanyang pagkain. Hindi na siya lumabas ulit. Noong una, ayaw ni Queenie sa sarili niya, pero nang maisipan niyang kumuha ng ibang tao at nanganganib na ma-blackmail, naisip niyang mas gugustuhin niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili. Nagpanggap siyang isang taong naghatid ng takeaway, pagkatapos ay pumasok sa backdoor ng hotel. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kwarto ni Daniela at kumatok sa pinto. Partikular niyang pinakiusapan si Daniela na tumira sa isang maliit na hotel, kaya hindi maganda ang surveillance system, na naging dahilan para mas madali niyang magawa ang mga bagay-bagay. Medyo natuwa si Daniela matapos makita si Queenie. You're here. So, ano ang susunod kong gagawin? Tiningnan ni Queenie ang kanyang excited na anyo, saka inabot para iabot ang takeaway food kay Daniela. Hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, nakita mo na ba ang balita sa internet ngayon? Oo, nalulula ba si Lisa at binawi ang demanda? Alam din ni Daniela na maraming tao sa paligid kaya sinenyasan niya si Queenie na pumasok at magsalita. Umiling si Queenie. I'm a delivery person now. It's too suspicious for me to go in, so I'll get straight to the point. Si Lisa ay malapit nang ma-overwhelm ng presyon ng opinyon ng publiko. Ngayon na ang mabigat na suntok. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Daniela. Nitong mga nakaraang araw, nabasa rin niya ang mga komento sa internet, kaya naniwala siya sa mga sinabi ni Queenie. Pumili ako ng pampatulog. Uminom ka ng 2 sa hapunan, at tatawag ako ng ambulansya para sa'yo sa gabi para lumala pa ang bagay na ito. Malungkot na sabi ni Queenie. Nag-alinlangan si Daniela, at tinanong niya, sleeping pills. If the ambulance comes too late, will I? Bago pa man siya matapos magsalita ay naputol na siya ni Queenie. I'm not asking you to consume a lot, 2 pills lang. Kahit nahuli na ang ambulansya, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang matulog ka ng mas matagal. Nakahinga si Daniela. Bagamat sinabihan siyang magpakamatay, siya ay isang taong nagpahalaga sa kanyang buhay at hindi. Ayoko talagang mamatay. Okay, I got it, remember. Do it after dinner, at 6 p.m. I will call ambulance for you at 6:30 p.m., bilin ni Queenie. Daniela gritted her teeth and responded, okay. Matapos itong maipaliwanag ng malinaw ni Queenie ay dali-dali siyang umalis at hindi nagtagal. Kinuha ni Daniela ang takeout at pumasok sa kwarto niya. Nakakita siya ng isang pakete ng natutulog mga tabletop kasama ng kanyang pagkain. Inilabas niya ang mga pampatulog at nalaman na ang iba pa. Ang pakete ay walang laman at mayroon na lamang 2 tableta na natitira. Gaya nga ng sinabi ni Queenie, one-sided na ang opinyon ng publiko sa internet at marami ng tao ang kumampi sa kanya. Naisip niya na malapit nang sumuko si Lisa sa pang-aapi. Hanggat ginawa niya ito muli sa pagkakataong ito, kailangang bawiin ni Lisa ang kanyang demanda.
Nang maisip niya ito, nahulog ang mga mata ni Daniela sa mga pampatulog na nasa kamay niya. Nag-check siya online na nagsabing ang dalawang pampatulog ay tamang dosis. Kaya dapat walang problema. Kahit na hindi tumawag ng ambulansya si Queenie para sa kanya, baliwala iyon. Kapag pumutok ang pressure ng public opinion, tiyak na kailangang bawiin ni Lisa ang demanda. Matapos bawiin ni Lisa ang kanyang demanda, maaari niyang gamitin ang perang ibinigay ni Queenie at patuloy na mamuhay ng malaya sa ibang lungsod. Dapat tingin si Daniela sa pagkain na inihatid ni Queenie. 5:30 p.m. na, at doon kalahating oras pa ang natitira hanggang 6 p.m. Tinulyapan ni Nicole ang oras sa computer. 2 araw na lang ang natitira ni Daniela, pero nagawa pa rin niyang maging cool dahil hanggang ngayon ay walang gumagalaw sa kanya. Tinabi sa kanya ng direktor ng ospital na nang putulin ni Daniela ang kanyang pulso, ang unang layer lang ng balat ay naputol niya at nawala ang kaunting dugo, wala nang higit pa doon. Malinaw na si Daniela ay isang taong nagpahalaga sa kanyang buhay, at hindi niya magagawa na gumawa ng anumang malupit sa kanyang sarili. Kadalasan, ang ganitong uri ng makasarili na tao ay tiyak na iisipin lamang ang tungkol sa kanyang sarili. Kung maamin niya na si Queenie ang nasa likod ng mga eksena, babawiin ni Nicole ang demanda, at hamupan na lang ang opinyon ng publiko. Kinusat ni Nicole ang kanyang mga mata. May 2 araw pa bago ang paglilitis. Naisip niya na malamang nahahanapin siya ni Daniela bukas ng maaga. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 163. Nawala si Daniela. Ang araw ng sesyon ng korte ay lumalapit. Ang hindi inaasahan ni Nicole ay hindi lang siya pinuntahan ni Daniela, pero wala rin siyang balak na ibenta si Queenie. Hindi maiwasan ni Nicole na isipin kung sapat na ba ang perang binigay sa kanya ni Queenie para isuko niya ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, dahil hindi hinanap siya ni Daniela, hindi rin binawi ni Nicole ang demanda at dumiretso sa korte. Ang bagay na ito ay nakaakit din ng maraming mamamahayag. After all, ang balita kay Daniela ay uso pa ang pagpapakamatay. Siyempre, darating sila para samantalahin ang kasikatan ng paksang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nagsasakdal at ang nasasakdal ay nagpalit ng posisyon. Tumayo si Nicole sa kinatatayuan ng nagsasakdal, ngunit hindi dumating si Daniela. Matapos ang ilang sandali na hindi makita ang hitsura ni Daniela, nagsimulang maghinala ang mga reporter. Paano kung nagpakamatay siya dahil tumanggi si Lisa na bawiin ang kanyang demanda? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Posible rin na wala siya dito dahil gusto niya para makatakas sa mga parusa ng batas at tumakas. Kalahating oras na ngayon. Kung hindi dumating si Daniela, natatakot ako na hindi masimula ng korte ang mga paglilitis nito. Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras, si Daniela, na siyang nasasakdal, ay hindi pa rin nawawala, ay hindi pa dumarating, kaya marami ang nagsimulang bulungan sa kanilang mga sarili. Kumunat din ang noo ni Nicole. Sa lohikal na pagsasalita, si Daniela, bilang isang nasasakdal, ay dapat na may limitasyon sa paggalaw, at hindi siya maaaring lumayo. Nagtatago kaya siya? Sa huli, hindi pa rin humarap si Daniela sa korte. Kaya naman, inihayag ng hukom ang pagkaantala ng sesyon ng hukuman. Walang anumang opinyon si Nicole tungkol doon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang hindi mapalagay sa ilang kadahilanan. Paglabas pa lang nila ay nagkukumpulan na ang mga reporter, pero dahil sa babala ni Colton noong nakaraan, hindi na sila masyadong nagtanong. Miss Lisa, is there any specific reason kung bakit hindi dumating si Ms. Daniela, the defendant, today? Yes, Miss Lisa. Nag-post si Ms. Daniela ng video sa internet na magpapakamatay daw siya kapag hindi mo binawi ang demanda mo. What do you think about this? At nagpatuloy ang mga tanong ng mga reporter. Sunod-sunod na nagsisiksikan ng mga reporter, at ang mga tanong na ibinato sa kanya ay naging sanhi ng sakit ng ulo ni Nicole. Nang makita ito ni Whitney, dali-dali siyang lumapit para pigilan ang mga reporter.
Tumayo siya sa harap ni Nicole at malungkot na sinabi, dapat si Daniela ang tanungin mo, hindi Miss Lisa. Kahit na si MS Daniela ay talagang nagkasala mula sa isang legal na pananaw, mula sa isang moral perspective, shouldn't you let her go? Nang makitang umiiwas si Nicole sa kanilang mga tanong, lumapit ang isang matapang na reporter at ibinato si Hera ng matalas. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin ng diretso sa reporter na nagsalita, at bahagyang lumubog ang kanyang mga mata. Next second, she pursed her lips, glanced at the piles of reporters below, and said slowly after a smirk, noong sinabi kong hindi ako nangopya, binitawan mo ba ako? Pinigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ngayong pinoprotektahan ko na ang aking mga legal na karapatan at interes, gusto mong bigyan ko siya ng pagkakataon. Paumanhin, ngunit sa anong pananaw mo ako kino-question? Natigilan ng mga reporter sa sinabi ni Nicole. Sila mismo ang naging responsable para sa pagtataguyod ng moral na antas. Mula sa isang legal na pananaw, totoo na mayroon walang mali sa ginawa ni Nicole. Nagpatuloy si Nicole sa malamig na boses, kung hahatulan ng lahat ng isang tao ayon sa kabutihan, ano ang silbi ng batas? Hindi nakasagot ang mga reporter sa mga tanong ni Nicole. Noong una, gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para magsimula ng panibagong trending wave, ngunit hindi nila inasahan si Nicole ganap na isara ang mga ito. Hindi na sila nagsalita pa, at sinundan din ni Whitney si Nicole habang paalis sila. Miss Nicole, hindi ka masyadong maganda. Nagsalita lang si Whitney kapag walang tao sa paligid nila. Umikit si Nicole. Hindi maipaliwanag na natarante siya ngayon, kaya nagmukhang masama ang kanyang ekspresyon, at ipinaliwanag niya, pakiramdam ko ay may mangyayari. Mangyari? Ano? Mabilis na nag-react si Whitney. Si Daniela ba ang tinutukoy mo? Oo. Tumango si Nicole. No way. Napakaduwag ng taong iyon. Imposibleng magpakamatay siya. Umiling si Whitney dahil nahack niya ang sistema ng ospital para tingnan ang kanyang mga record. Ang antas ng hiwa sa kanyang pulso ay mas mababaw kaysa sa sugat ng isang taong hindi sinasadyang nagkamot sa kanilang sarili. Paano kaya isang tao na posibleng magpakamatay? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 164. Patay na siya. Hindi masabi ni Nicole kung bakit siya nakaramdam ng ganito, ngunit may matinding pagkabalisa sa puso niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na inaalis ang gulo sa kanyang isipan. Ngunit ang araw na ito ay medyo kakaiba, hindi lamang si Queenie ay hindi dumating sa korte, ngunit maging si Colton ay hindi dumating. Naiintindihan niya kung bakit hindi dumating si Queenie. Kung tutusin, tiyak na matatalo si Daniela sa demanda, ngunit labis na nag-aalala si Colton tungkol dito, kaya nakakapagtaka na hindi siya dumating. Bumalik na tayo, sabi ni Nicole na pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Umiti si Whitney at inilagay ang kamay sa balikat ni Nicole. Miss Nicole, huwag mo nang isipin tungkol dito. Regardless kung magpakita man o hindi si Daniela, she can't shirk sa pananagutan pa rin ng maling pag-aangkin na ito. Inailan ni Nicole ang labi at pilit ng umiti. Sa katunayan, hindi niya talaga gustong makulong si Daniela. Gusto lang niyang gamitin si Daniela para makapunta kay Queenie. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Queenie kay Daniela na hahawakan ng huli ang kanyang dila, kaya mas gugustuhin pa niyang makulong kaysa ibenta siya. Pauwi na sina Nicole at Whitney, biglang nag-ring ang phone niya. Tiningnan ni Nicole ang kanyang telepono at nakitang si Colton ang tumatawag. Sumagot siya ang telepono at hiniling kay Whitney na magmaneho, pagkatapos ay pumunta siya upang umupo sa pasahero ng upuan. Isinuot ni Nicole ang seatbelt at sinabing, "Hello, President Gardner." "Nicole, huwag ka munang umuwi. Hiniling ko kay Tony na ihatid ang anak mo sa bahay ko, at pumunta ka rin. You should stay at my house for the time being." Medyo malalim ang boses ni Colton, at may bakas ng pagpupumilit sa boses nito. Umunat ang noo ni Nicole.
May dahilan kung bakit biglang sinabi ni Colton ang mga salitang ito. Mabilis siyang nagtanong, may nangyari ba? Sagot ni Colton. Pagkatapos ng mahabang katahimikan doon, nabigkas siya, Daniela is dead. Naramdaman ni Nicole ang pagpintig ng ulo niya at nanigas ang buong katawan niya. Natigilan siya ng matagal nang hindi nagre-react. Pagkatapos, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamatla habang hawak ang telepono at ang kanyang mukha ay nahulog. Maya-maya ay nakahinga na si Nicole. Nanginginig ang boses niya habang nagtatanong, paano siya namatay. Habang nagsasalita siya, bumangon ng takot mula sa hukay ng kanyang tiyan. May mga sleeping pills sa mesa. For the time being, parang namatay siya sa overdosing sa sleeping pills. Malalaman lang ang specifics pagkatapos ng autopsy. Sabi ni Colton. Ang sabi ng mga taong inayos niyang bantayan sa Daniela nitong mga araw na ito ay may kakaiba. Hindi lang daw siya lumabas nitong mga araw na ito, wala man lang siyang nakitang tao. Tinabi rin ng may-ari ng hotel na wala siya. Matagal na siyang hindi nag-order ng pagkain. Sa araw ng sesyon ng korte, walang paggalaw mula kay Daniela. Kaya, hindi namamalayan ni Colton na may mali at nagmamadaling lumapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpo ang patay si Daniela sa hotel. Agad niyang pinigilan ang lahat ng balita at pinapunte si Tony sa bahay ni Nicole para kunin ang kanyang anak. Ang tirahan kung saan nakatira si Nicole ay alam ng mga mamamahayag sa mahabang panahon. Bagaman ito ay isang high-end na komunidad, hiniling niya kay Nicole na lumipat sa kanyang bahay kung sakali. Talagang nagpakamatay siya. Natagpuan ni Nicole ang kanyang boses na nanginginig. Bagamat siya gustong pilitin si Daniela na ibunyag si Queenie bilang mastermind, hindi niya ginasto para itulak si Daniela sa kanyang kamatayan. Nicole, calm down. Baka hindi siya nagpakamatay. Hindi natin malalaman hanggang makuha natin ang lahat ng resulta at impormasyon, sabi ni Colton. Ang una niyang ginawa ay ipreserbo ang lahat ng ebidensya sa silid ng hotel. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at huminahon sandali, no wonder she felt uneasy ngayon. She pursed her lips and replied in a low voice, "Okay, I understand. At baka mahihirapan ka nito. Wala lang. Ipapadala ko ang address sa cellphone mo, at pwede ka na doon direkta. Babalik ako para sabihin sa iyo ang mga detalye sa gabi," sabi ni Colton. Tumango si Nicole at tumango bilang tugon. Pagkababa ng telepono, sumandal si Nicole sa upuan, medyo naliligaw. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 165. Lumipat ng bahay. Halos narinig na ni Whitney ang lahat ng bagay, at bahagyang stagnant ang kanyang ekspresyon. Miss Nicole, nagpakamatay ba talaga si Daniela? Bagamat wala silang ginawang masama sa bagay na ito, kung talagang nag-commit si Daniela ng pagpapakamatay, ang presyon ng opinyon ng publiko ay tiyak na kay Nicole. Tinaikit ni Nicole ang palad sa mata niya habang saglit na kinusat iyon. Paos ang boses niya. "I can't be sure at the moment. We'll have to wait for the autopsy report." Batid ni Whitney ang kabigatan ng bagay. Kung talagang namatay siya, pulis malapit ng mamagitin, at ilang oras na lang bago malaman ng media tungkol doon. Tumango si Nicole. Hindi niya akalain na magkakaroon talaga ng lakas ng loob si Daniela na pumatay sa sarili. Tiningnan ni Whitney ang pagod na mukha ni Nicole at inaliw siya, "Miss Nicole, kahit paano namatay si Daniela, wala itong kinalaman sa iyo, kasalanan niya ang lahat." Natahimik si Nicole, at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi ito mahirap hulaan na si Queenie ang taong nasa likod ng maling pag-aangkin ni Daniela sa draft ng disenyo. Tikat at kayamanan lang ang gusto ni Daniela sa paggawa niyan, at wala siyang dahilan para kitilin ang sarili niyang buhay para sa bagay na ito. Kahit na manalo si Nicole sa kaso sa korte, si Daniela ay gagastos ng ilang araw sa bilangguan at pagkatapos ay magdusa ng kaunti sa pananalapi. Bukod dito, binigyan din niya ng daan si Daniela para umatras.
Basta umamin siya na si Queenie ang nasa likod ng lahat, kaya niyang iligtas ang sarili at umatras. Si Queenie din kaya ang nasa likod nito. Nang maisip ito ni Nicole, nagsimulang lumubog ang kanyang mga mata. Kung talagang ginawa ito ni Queenie. Pagkatapos ay papatayin niya ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Una, pagkatapos ng kamatayan ni Daniela, tiyak na magdudulot ito ng malaking panggigipit sa publiko. Nicole. Pangalawa, ang patay ay hindi makapagsalita, at ang usapin na maling pag-angkin ng disenyo ay maaaring isisi ng buo kay Daniela. Oo. Dapat may tao sa likod ng bagay na ito. Subukan lang nating alamin sa lalong madaling panahon bago pa mabalitaan ito ng media, paus na sabi ni Nicole. Sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung ang pagkamatay ni Daniela ay isang pagpatay o pagpapakamatay, ang bola ng kaguluhan na ito ay tiyak na ihahagis sa kanyang ulo. Paniniguro ni Whitney, 0 kay Miss Nicole. Don't worry. We can definitely find out the truth. Tinunod ni Nicole ang address na binigay ni Colton sa isang villa. May special ang villa underground parking garage at nilagyan ng elevator para direktang pumunta sa itaas. Pagkapasok ni Nicole sa pintuan, tumakbo si Hayden mula sa malayo at niyakap siya. Nandoon din si Tony. Umiti si Nicole at nagpasalamat. Salamat, Mr. Larson. Bilang ganti, humiling si Tony at magalang na sinabi, walang problema. Tungkulin ko ito total, ma, akala ko may nangyari. Inilayo agad ako ng kakaibang lalaking ito pagkapasok niya sa bahay natin, agrabyado na sabi ni Hayden sabay hawak kay Nicole. Dapat tingin si Nicole sa anak, napansin ang bahagyang hinaing nito sa mga mata nito. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kawalan. Inabot niya ito upang haplasan ang malambot nitong itim na buhok at nakangiting nagpaliwanag, mananatili tayo dito sandali at hiniling ko kay Mr. Larson na sunduin ka. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Siya nga, pero hindi ako nagtiwala sa kanya. Nagpout si Hayden. Normal lang na hindi siya naniniwala. Kung tutusin, alam niya na ang kanyang anak ay palaging matalino mula pa noong bata ito at bihira itong madaling maniwala sa iba. Natural na hindi sasabihin ni Nicole sa kanyang anak na may nangyaring masama, kaya niyakap na lang siya nito at sinabing, hindi ba't lagi mong gusto si Mr. Guapo maging tatay mo? Ito ang kanyang tahanan. Magkaayos muna tayo. Nang mabalita ni Hayden na ito ang tahanan ni Colton, agad na nawala ang hinaing sa kanyang mukha at mabilis na sumilay sa kanyang mga mata ang bakas ng pananabik. Talaga? Mommy, ready ka na bang mag-move on? Gusto mo ba siyang maging daddy mo? Dapat tingin si Nicole sa masayang ekspresyon ng anak at bakas ng pagkapahiya kumislap sa kanyang mukha. Kung tutusin, nandoon pa rin si Tony, kaya lang magbago ang paksa. Ahem. Okay, now. Makipaglaro ka muna kay Miss Whitney. May mga gamit ako sa trabaho para pag-usapan si Mr. Larson. Natural na alam ni Whitney ang pag-uusapan ni Nicole kaya humakbang siya para kunin si Hayden. Hoy, Hayden. Paano kung umakyat tayo para tingnan kung may masayang gawin? Okay. Hindi na masyadong nag-isip si Hayden at agad na umalis kasama si Whitney pagkatapos na balitaan niyang magpapakasaya siya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 166. Bastos na munting bata. Pagkaalis ni Whitney kasama si Hayden, lumuwag ang ngiti sa mukha ni Nicole. Tumingin siya kay Tony na may bahagyang solemna na ekspresyon. Mr. Larson, ano ba talaga ang nangyayari? Ipinaliwanag ni Tony, noong una, natakot si Pangulong Gardner na may mangyari kay Daniela, kaya hiniling niya sa akin na magpadala ng magbabantay sa kanya at 2 araw na ang nakalipas. Ang mga taong pinadala ko ay nagulat na hindi nila nakita si Daniela, at kami ay hindi nais na alertuhan ang kaaway, kaya binabantayan namin siya mula sa malayo hanggang sesyon ng korte ngayon. Medyo naiintindihan ni Nicole ang nangyari. Medyo lamambot ang mukha niya, at tanong niya, kailan siya namatay.
Mga 2 araw na ang nakakaraan, ngunit dahil nakabukas ang aircon sa kwarto at nakalock pa rin ang pinto, walang nakakaalam. Ngayon, naramdaman kong may mali talaga at inutusan silang basagin ng detalyado ni Tony. Sa paliwanag ni Tony, halos naiintindihan ni Nicole ang sitwasyon, kaya tumango siya. Narinig ko mula kay Pangulong Gardner na may mga pampatulog na pildores sa mesa. Oo, may nakita din akong isang empty pack ng sleeping pill sa mesa. Bukod sa existing wound sa wrist niya, wala siyang ibang sugat, so I guess it was an overdose ng sleeping pills, matapat na sagot ni Tony. Pakiramdam ni Nicole ay magiging mahirap ito. Ang overdosing sa sleeping pills ay halatang isang kaso ng pagpapakamatay. Napabuntong hininga si Nicole na may masamang ekspresyon. Nakikita ko. Tiningnan ni Tony ang pagod na hitsura ni Nicole at nagpatuloy ng may paggalang, Miss Nicole, please rest here for the next few days. You don't need to think too much about this matter, as President Gardner will handle it well. Kung mayroon kang anumang partikular na mga bagay, maaari mong hintayin si Pangulong Gardner na bumalik sa gabi upang talakayin ang mga ito ng magkasama. Oo, nakangiting sagot ni Nicole. Si Pangulong Gardner ay labis nagpasalamat sa bagay na ito. Miss Nicole, magpahinga ka muna. Hindi ka masyadong maganda, sabi ni Tony. Kung may kailangan ka sa akin, pwede mo akong tawagan anumang oras. Tumango si Nicole. Ang kasalukuyang impormasyon ay talagang masyadong marami, kaya kailangan niya ay digest ito ng mabuti. Tumango siya at sumagot, okay, Mr. Larson. Thank you for your tulong. Sa itaas, magkaharap na nakaupo sina Hayden at Whitney, at wala na sa mukha ni Hayden ang inosenteng ngiti niya noong nasa ibaba siya. Medyo seryoso ang itsura niya habang nakatitig kay Whitney ng matagal. Tell me, anong nangyari kay Mommy? Tanong ni Hayden. Nakikinig sa kanyang munting pang-adultong tono, medyo natulala si Whitney. Inunat niya ang kamay at kinurot ang bilog na mukha ni Hayden habang nakangiting, You are one cheeky little kid, aren't you? Inawakan ni Hayden ang kamay ni Whitney na may pagkairita. Ang kanyang maislan at maliit bahagyang kumunat ang mga kilay, at hindi nasisiyahang sinabi niya, I'm talking to you about something serious. Hindi ka talaga cute, reklamo ni Whitney. Noon, hindi niya dapat tinuruan si Hayden kung paano manghak dahil lang sa bored sila sa bahay. Ngayon, dahil sa husay na ito, marami na siyang nalaman at naisip pa nga na matanda na siya, halatang nawawala na ang cuteness niya kanina. Huwag mong ibahin ang usapan, seryosong sabi ni Hayden. Kahit bata pa siya napaka-imposing. Nabasa ko sa internet na nagpakamatay si Daniela Zimmer dahil tumanggi si Mommy na bawiin ang demanda. Ngayong gumagalaw na siya sa sobrang gulat, siguro dahil patay na ang babae. Medyo natatawa ang bata dahil sa sadyang hininaan ng boses. Walang lihim na tumango si Whitney. Tumingin siya kay Hayden at nagtanong, kung gayon anong gagawin mo? Ibinaba ni Hayden ang kanyang mga mata. Nanlalaki ang kanyang manipis na pilik mata, mukhang itim na itim. Mataimtim na sinabi niya, nakita ko na ang medical files ng babae. May minor cut lang noong nagpakamatay siya last time na nagpapakitang hindi niya kinaya ang sakit. Tiyak na hindi nagpakamatay ang taong ito. Hindi ko hahayaang mailagay si Mommy nasa panganib. Tinulyapan ni Whitney ang munting brat na nasa harapan niya. Bata pa ito ngunit matalino, at naituro na niya ang mga pangunahing punto sa ilang salita lamang. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 167. Pamumuhay kasama si Colton. Hindi nakabalik si Colton hanggang halos 6 PM ng gabi. Baka sa mukha niya ang pagod. Umupo si Nicole sa sofa na bahagyang nakayuko ang ulo, mukhang nag-iisip. Nang marinig niya ang tunog ng pinto, tumangala si Nicole at nakita niyang si Colton iyon, at mabilis siyang tumayo. President Gardner, mahinang tawag ni Nicole. Tumango si Colton bilang tugon. Kagagaling lang niya sa ospital, at ang bagay ay naiulat sa pulisya. Malamang may duguan pang bagyo sa internet bukas.
Ang usapin doon ay halos naayos na, kaya hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Colton, inaabot at binuhusan ang sarili ng isang tasa ng kape para basahin ang kanyang lalamunan. Daniela, nagpakamatay ba talaga siya? Taglit na nag-alinlangan si Nicole, ngunit nagtanong pa rin. Huminto ang kamay ni Colton, at umiling siya. Nalaman ng ospital na iyon dahil sa pampatulog. Pero dahil sobrang tagal na at meron na yung tao. 2 araw ng patay, kailangan ng karagdagang investigasyon. Namutla ang mukha ni Nicole, at bahagyang humigpit ang mga kamay na nakasabit sa kanyang tagiliran. Tiningnan ni Colton ang maputlang mukha ni Nicole at hindi niya maiwasang aliwin. Pagkaman ito ay nalaman na ang pagkamatay ay dahil sa labis na dosis ng sleeping pills, ang hindi inaalis ang posibilidad ng homicide. Huminto si Colton, tumingin kay Nicole, at patuloy, huwag masyadong mag-isip. We'll figure out kung ano ang gagawin kapag ang mga resulta ay lalabas. Mananatili ka sa akin sa mga susunod na araw. Tawagan mo lang si Tony kung may kailangan ka. At kapag napag-usapan na ang bagay na ito, makakauwi ka na. Tumango si Nicole. Matapos malaman ng media ang tungkol sa bagay na ito, tiyak na mangyayari itong malawak na inihayag, at magiging mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang sarili kung pupunta siya mag-isa sa labas. Mas mabuting manatili na lang dito at hintayin ang katotohanan. Okay, kung gayon, kailangan kitang abalahin dito. Balik sa Anderson Residence, masayang nakangiti si Lydia. Hindi magiging si Nicole na kayang maghugas ng sarili sa kalat na ito. Pagaman ang usaping ito ay napigilan ng mga gardener, ang init ay masyadong mataas. Kapag inilabas ng mga pulis ang balitang ito, gustuhin man nilang sugpuin, hindi nila magagawa. Masayang sabi ni Queenie sa Bismarck. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng matatalo si Nicole. Pagamat hindi legal na makakaapekto ang insidenteng ito kay Nicole, ang moral na pagkondena ay tiyak na magbibigay sa kanya ng malaking dagok. Queenie, kahit hindi yumako ng legal na responsibilidad si Nicole, it will be shameful enough for her. Sabi ni Lydia. Oo, gusto kong makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Napangiti si Queenie ng may pagmamalaki. Habang nagkakatuwaan ang dalawa, biglang nakatanggap ng tawag si Queenie. Pinaba niya ang tingin sa numero, at agad na nawala ang saya sa mukha niya. Umunat ang noo niya bahagyang, ngunit dinampot niya pa rin ito. Tinanggap ni Queenie ang tawag. Ang kanyang mukha ay kitang-kitang dumilim habang pinipisil ng mahigpit ang kanyang telepono at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabing, ituloy mo silang panoorin, at sabihin mo kaagad sa akin kung mayroon man. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono ay halos kasing dilim ng gabi ang mukha ni Queenie. Nang makitang biglang lumungkot ang kanyang mukha, napagtanto ni Lydia na may mali, kaya mabilis niyang tanong, Queenie, may problema ba? Mahigpit na pinisil ni Queenie ang kanyang mga kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nanay, ang B** na iyon, si Nicole, dinala ang kanyang anak para tumira kay Colton. Ano? Nagulat si Lydia. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mag-aaral, at mabilis siyang nagtanong paano ito posible. Si Queenie ay nakasama ni Colton ng napakaraming taon, ngunit ni minsan ay hindi siya nakapasok sa bahay ni Colton. Sa karamihan, iilan lang ang napuntahan niya sa Gardner Residence beses. Ngunit si Nicole, ang ***, ay lumipat talaga. Pilit na pinipigilan ng galit sa kanyang puso, huminga ng malalim si Queenie. Palagi akong may magbabantay sa bahay ni Colton dahil lang sa takot kung may babaeng lumapit sa kanya, pero hindi ko inaasahan na si Nicole pala. Sa ngayon, galit at takot si Queenie. Alam niyang nanganak si Nicole at ito ay anak ni Colton. Kung gumugol sila ng oras na magkasama araw-araw, tiyak na magkakaroon ng damdamin sa pagitan nila. Hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 168. Kumakalat na balitang parang wildfire. Maaga kinabukasan.
Bagamat sadyang gustong sugpuin ni Colton ang balita, naging masyadong mainit ang insidente kamakailan. Ito ay halos bilang kung ito ay lumaki ng sarili nitong mga paa, at agad nitong napuno ang internet sa umaga. Ang mga paksang bamaha sa internet ay kinabibilangan ng tumanggi si Lisa na bawiin ang DEPA, naging sanhi ng pagpapakamatay ni Daniela sa pamamagitan ng paglunok ng mga pills sa tulugan, isang buhay ang nawala dahil tumangging bawiin ang DEPA, at mamamatay tao si Lisa. Noong una, pagkatapos mabaigo si Daniela na magpakamatay, nagkaroon ng maraming talakayan tungkol kay Nicole sa internet. Ngayong namatay na si Daniela, anuman ang mangyari dahilan, hindi lang ang media, kundi pati ang mga netizen ay sumang-ayon na kasalanan ni Nicole. Biglang napuno ng negatibong komento ang personal account ni Nicole. Pinatay ni Nicole ang kanyang telepono pagkatapos ng ilang sulyap. Kung tutuusin, ang pagtingin sa mga bagay na ito sa mahabang panahon ay makakaapekto sa kanyang kalooban. Malaki ang bilya ni Colton, at may malaking balkonahe sa ikalawang palapag. Parehong nandito sina Nicole at Hayden, kaya dito rin lumipat si Whitney. Buti na lang at maraming kwarto sa villa na ito, kaya natural na may puwang ang mga ito para sa kanya. Si Colton ay lumabas ng madaling araw. Kinuha ni Nicole ang kanyang anak at si Whitney upang magpainit ang araw sa open-air balcony. Maayos lang ang panahon ngayon. Ang araw ay sumisikat, ngunit ito ay hindi masyadong mainit. Habang nakababad sa araw si Nicole, tumunog ang telepono. Akala niya ay may balita mula kay Colton, ngunit hindi niya inaasahan na tatawag si Zachary. Nilinggan ni Nicole ang ulo at sinulyapan si Whitney, na mabilis namang itinanggi. Hindi ko sinabi sa kanya kahit ano. Ngayon na ang balita ay nasa lahat ng dako, marahil ay nakita ito ni Pangulong Yates. Kanyang sarili. Kinagat ni Nicole ang labi at ngumiti. Hindi ko pa nasasabi kung sino ang tumatawag sa akin, at inaamin mo pa. Naramdaman ni Whitney na tila siya ay masyadong nagtrabaho at hinawakan ang kanyang ilong sa kahihiyan. Tumawa si Hayden sa gilid. Idiot ka. Pinagtawanan lang ba ako ng mag-ina? Nang matapos siyang panunokso ni Nicole ay tumabi siya at sinagot ang telepono. Nikki, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa napakalaking bagay? Hindi ginamit ni Zachary ang kanyang karaniwang banayad na tono, at ang kanyang mga salita ay may tono ng pagtatanong. Kinagat ni Nicole ang labi at ngumiti. Hininaan niya ang boses niya. Wala akong pinatay, kaya don't have anything huge to report. But the current public opinion is against you, and there are even some rumors over here. Walang magawang sabi ni Zachary, inabot at hinimas ang dulo ng ilong niya. Medyo nakaramdam ng pagod. Bagamat sadyang pinipigilan ni Zachary ang kanyang boses, naririnig pa rin ni Nicole ang kanyang pagod, kaya inaliw niya, Zach, ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. You don't have to worry, and just focus on your own affairs. Huminga ng malalim si Zachary habang nananangis, kung alam ko lang na maraming bagay ang mangyayari. Mangyari, hindi sana ako pumayag na magtrabaho ka sa Gardeners. Sa katunayan, kung hindi siya nagpunta sa Gardner Corporation, hindi sana maraming bagay ang nangyayari ngayon. Walang silbi ang pagsisihan kung ano ang nangyari na. Nangyari, ngumiti si Nicole. Narinig kong sinabi ni Whitney na lumipat ka sa Coltons. Well, at least walang naglalakas loob na pumunta laban kay Colton direkta sa bansa, dahan-dahang sabi ni Zachary, buong katawan nalulula sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Kapag ang babaeng mahal niya ay may problema, hindi niya ito matulungan, kaya niya tumawag lamang sa telepono upang ipakita kung gaano siya nagmamalasakit. Si Zachary ay nagbunga ng isang nakaka-deprecate ng itiisa siyang walang kwentang tao. Zach, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kapag natapos na akong magtrabaho sa Gardner Corporation sa pagkakataong ito, babalik ako sa F&M Apparel, pag-aaliw ni Nicole sa kanya. Masyadong maraming nangyari nitong mga araw na ito. Okay, fine. Pero kung may kahirapan ka, kailangan mong sabihin sa akin kaagad, at makakabalik ako sa bansa para tulungan ka, seryosong sabi ni Zachary. Tumawa si Nicole.
Alam niyang masyadong abala si Zachary para alagaan ang sarili niya ngayon pero nag-aalala pa rin siya sa kanya. Nang maisip niya ito, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, huwag kang mag-alala sa maliliit na bagay na ito, okay? Haharapin ko ito ng magaan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 169. Mga maling alalahanin. Matapos manatili si Nicole sa bahay ni Colton sa loob ng 2 araw, hindi inaasahang nakatanggap siya ng isang tawag ni Joanna na bihira lang tumawag sa kanya. Lisa, ang internet ay naging mas magulo sa mga araw na ito, at ako. Nag-aalala sa'yo, kaya tumawag ako para i-check up ka magalang na sabi ni Joanna. Humisi si Nicole, alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng taong ito, kaya't sumagot siya sa mahinang boses, I'm still alive and kikang. Nothing to worry about. Iyan ay magandang malaman, mabagal na sabi ni Joanna, at pagkatapos ng ilang mga salita ng hindi totoong pag-aalala, dahan-dahan niyang pinutol ang paghabol. Ang aming presale ay iniharap, at ito ay mabilis na lumalapit. Ang pabrika ay mayroon nagsimula ng humingi ng mga draft ng disenyo. Kung hindi, hindi nila magagawa sila sa oras. Dahil sa kasalukuyan ay nalilibugan ka, siguro dapat. Pinutol ni Nicole si Joanna bago pa siya matapos magsalita, o, hindi ko ba nasabi ang tungkol dito? Sumikip ang puso ni Joanna, at nakangiting tanong, tungkol saan? Tignan mo kung saan napunta ang isip ko. I've been lying at home comfortably this past few days, and I have forgotten all about it. Umiti si Nicole. Meron na pinili ang lahat ng mga guhit ng disenyo. Hindi ko kakailanganin ang tulong mo sa ngayon. Mamaya, gusto kong magpadala ng isang tao sa kumpanya upang ibigay ang draft ng disenyo sa pabrika. Director Scheidt, huwag mag-alala. Ang bagong paglulunsad ng produkto ay gaganapin gaya ng dati. Tumawag si Joanna sa pagkakataong ito dahil gusto niyang direktang ibigay ni Nicole ang draft ng disenyo. Kung nabawi niya ang kapangyarihan, nang dumating ang oras para sa paglulunsad ng bagong mga produkto, magagawa niyang kunin ang kredito para sa kanyang sarili. Sa kanyang pagkadismaya, Nicole ay piniplano na ito. Si Joanna ay patuloy nang umiti ng peke at sinabing, ang disenyo ng draft ay isang maliit na bagay. Kailangan pa rin nating pumili ng mga tela at magtrabaho sa ilang mga detalye. Ang mga ito ay kailangan pa rin hinahawakan ng kung sino. Naku, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang aking assistant mula sa F&M Apparel. Naiintindihan niya ang lahat ng mga detalyeng ito, kaya makatitiyak ka, Director Scheidt, sabi ni Nicole sa mataas na boses. That sounds great. Halos bigay ni Joanna ang kanyang mga huling salita sa kanyang mga ngipin at ibinaba ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Nang makita ni Nicole na ibinaba ang telepono ay naglabas siya ng USB flash drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Whitney. Ito ang disenyo ng pagguhit ng susunod batch ng aming bagong linya ng mga produkto. Pumunta sa Gardner Corporation sa hapon at ibigay ito sa pabrika. Remember to do it yourself. Kinuha ni Whitney ang USB flash drive at nagtaas ng kilay. Hindi ba nagalok si Director Scheidt na asikasuhin ang bagay na ito? Bakit kailangan nating problemayan ito? Because I don't want her to. Do you have any opinions? Pabago-bagong sabi ni Nicole. Umiling si Whitney. Hindi, Miss Nicole, ikaw ang pinakamahusay. Pagkababa ni Joanna ng telepono ay nawala agad ang ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang telepono ng patuloy na lumalakas hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ahaha, Direk Scheidt, sabihin ko na lang, kahit may problema si Nicole ngayon, hindi niya bibitawan ang mga disenyo niya. Look, you kindly called, but instead, you were snubbed. Umupo si Queenie sa isang tabi. Pagtingin sa malungkot na mukha ni Joanna, natawa siya. Gusto niyang isama si Joanna sa kanyang team ngayon, ngunit ang babaeng ito ay masyadong tuso. Nais niya ang lahat para sa kanyang sarili, ngunit huwag isangkot ang kanyang sarili sa anumang problema.
Narinig ni Joanna ang marahas na pangungutya ni Queenie, at mas lalo pang lumungkot ang mukha nito. Tinubukan niyang makabawi at mahinahong sinabi, ang pagtutulungan ng mga Gardner Corporation at F&M Apparel ay orihinal na nakatuon kay Lisa, kaya hindi. Nakakagulat na nangyari ito. Nang makita ni Queenie na niloloko pa ni Joanna ang sarili, tumayo siya at tumingin sa kanya. Joanna, huwag mong isipin na hindi ko nakikita na gusto mo si Colton. Nagtaas ng mata si Joanna, ngunit hindi siya nagpakita ng pagkagulat sa sinabi ni Queenie. May nararamdaman siya para kay Colton. Ito talaga ang katotohanan, at walang dapat pabulaanan. Kaya ano ngayon? Bahagyang nagulat si Queenie nang makita niyang prangka itong umamin, pero mabilis naman niya. Nag-react na nagsasabing, kung gayon, marahil ay hindi mo pa alam ito, nitong mga nakaraang araw, dahil sa pagpapakamatay ni Daniela Zimmer, inuwi ni Colton si Nicole upang doon manirahan siya. Agad na tumigas ang orihinal na kalmadong ekspresyon ni Joanna. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinansin si Queenie ay dahil alam niyang walang pakialam si Colton sa kanya. Pero kung si Nicole yun, hindi niya masisiguro. Pagkatapos ng lahat, mula nang dumating si Nicole sa Gardner Corporation, malinaw na naramdaman ni Joanna na nagbago si Colton. Naging partial siya kay Nicole. Noong una, masasabi niya sa sarili niya na dahil iyon si Nicole ang chief designer ng F&M Apparel. Kasama niya, ang Gardner. Ang pananamit ng corporation ay maaaring maging isang domestic leader, ngunit ngayon, parang mga bagay na lumilipat sa maling direksyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 170. Gawin ang iyong makakaya. Tinubukan ni Joanna ang kanyang makakaya na pagkalmayan ang kanyang sarili at sinabi sa isang walang pakialam na tono, iyon ay wala. Pinuprotektahan lang siya ni Pangulong Gardner dahil laganap ang mga chismis ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung may mangyari kay Nicole, ang Gardner Corporation ay hindi nakasagot sa F&M Apparel. Nang makita kung paano kumilos si Joanna na parang walang pakialam, hindi napigilan ni Queenie na tumawa ng malakas. Director Shite, sinusubukan mo pa ring magsinungaling sa sarili mo at sa iba sa puntong ito, ha? Makakasifayan say ni Colton ang pangalan, at alam mo rin na wala siyang pakialam sa akin, pero hindi siya katulad ni Nicole. Para hilahin si Joanna sa kanyang tabi, sinabi pa ni Queenie ang mga bagay na nakakasira sa sarili. Bago pa nandito si Nicole, hindi pa inabala ni Queenie ang sarili kay Joanna dahil tinatrato lang siya ni Colton bilang subordinate. Ngunit sa hitsura ni Nicole, isang pakiramdam ng panganib ang tumama kay Queenie dahil hindi kailanman pinapasok ni Colton ang isang babae sa kanyang bahay. Ang mga salita ni Queenie ay nagpalabo ng liwanag sa mga mata ni Joanna, at tumingin siya sa malayo kahit si Queenie ay nababasa ang kanyang nararamdaman, kaya paanong hindi malalaman ni Colton ang tungkol dito. 7 taon, naisip ni Joanna. 7 taon na ako sa kumpanya, which is mas mahaba pa kay Queenie. Halos 10 taon na ang pagmamahal niya sa lalaking ito. Sa simula, nadurog ang puso niya nang lumitaw si Queenie, ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya na hindi gaanong interesado si Colton kay Queenie, na nakaginhawa sa kanya. Naisip niya na hanggat nagsusumikap siya, tinutulungan ng Gardner Corporation upang maging pinuno ng domestic fashion industry, si Colton ay magiging mataas ang tingin sa kanya. Sa kanyang pagkadismaya, biglang lumitaw si Nicole. Nasa Pangulong Gardner kung sino ang mahal niya, at hindi ito isang bagay na subordinate tulad ko dapat makialam kay Joanna na composed na sabi. Paglingon kay Queenie kasama walang emosyong mga mata, nagpatuloy siya, mas welcome ka kung nandito ka ngayon para humingi ng custom-made na damit mula sa akin, Miss Anderson. Pero kung nandito ka para sa chismis, pasensya na dahil medyo abala ako at wala akong oras para doon. Nang mapagtantong hindi si Joanna ang pinakamaliit sa kanya, kumunat ang noo ni Queenie nang hindi sinasadya. Pumunta siya dito para hikayatin si Joanna na tumabi sa kanya para sila ay maaaring itaboy si Nicole ng lubusan, ngunit nagpapanggap siyang mas banal kaysa sa iyo ngayon. With a smile on her face, Queenie said,
Now is the best chance. Si Nicole ay gusot sa bagay na ito, at least, hindi siya makakarating sa birthday ni Wendy. Huwag bigwan ako, Direktor Shite. Hindi nagbago ang mukha ni Joanna. Dati kasi naglinis si Nicole ng plagiarism, naisip niya na ang gawain ng pagdidisenyo ng damit ng kaarawan ni Wendy ay mahuhulog muli sa mga kamay ni Nicole, ngunit sa pagtingin sa sitwasyon, parang sa halip ay gagawin niya ito. Don't worry. Kung kailangan ako ni Wendy, syempre gagawin ko ang lahat para makumplito ito, diplomatic na sabi ni Joanna. Bumuso, hindi na nagsalita si Queenie at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, saka lang nagbago ang ekspresyon ni Joanna. Ang mga damit na idinisenyo niya noon para kay Wendy ay hindi nagdulot ng anumang ripples dahil ito ay para lamang sa mga birthday party. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito dahil ito ang magiging ika-18 kaarawan ni Wendy at tiyak na magiging isang engranding kaganapan. Dahil ang Gardner Corporation ay may malaking impluensya sa buong mundo, ang mga nakaraang birthday party ay palaging kahanga-hanga, at ang ika-18 kaarawan ni Wendy ay tiyak na magiging mas malaking party. Sa oras na iyon, ang lahat ng media at mga mamamahayag ay nandoon din sana. Isang ngisi ang sumilay sa gilid ng labi ni Joanna. Bagamat hindi niya gusto si Queenie, kahit papaano ay naging kapaki-pakinabang sa kanya ang ginawa niya, at alam na alam ni Joanna ang dahilan kung bakit siya hinanap ngayon. Ito ay walang iba kundi ang hilingin sa kanya na sumama sa kanyang panig upang pabagsakin si Nicole. Si Joanna ay hindi kailanman isa na gumawa ng isang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan, tulad ng insidente sa plagiarism. Ganun siya kalapit para makita si Nicole na ibinagsak, pero ang mga bagay ay naging ganito sa halip sa huli. Sa magaspang na pag-atake ni Queenie, maya-maya ay babarilan niya ang sarili sa paa, naisip ni Joanna. Bakit ako dapat tumalon sa kanyang bandwagon, kung gayon? Hindi ba mas mabuting maupo ako at aanihin ang mga benepisyo ng kanyang mga aksyon? Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.